kapag ka walang ginagawa ang gobyerno, gumagawa na lang sila ng mga bagay-bagay para makatakas sila doon sa kabalbalan nila. O, di ba? Every time na meron sila iskandalo, meron silang ginagawang, sino ba pinakasikat sa Pilipinas? Mga Duterte. Para mapagtakpan yung mga kahayupan nila, Duterte gagantihan nila. Dahil nga, wala silang mga kwentang tao eh. Dahil mga bobo ng mga leader, walang programa, 3 taon, ang daming inutang, walang programa, walang proyekto. Inday Sara, banatan mo. When emotions are high, intelligence are slow, but never speak out of anger. No, I'm not angry. I'm just stating a matter of fact. Yun ang mabigat doon. I'm just stating a matter of fact. So it's a matter of fact that bobo si Bongbong Marcos at ito si Claire Castro, it's a matter of fact. You're stupid. Walang utak, idiote. Stupido, utak bulate. Yan ang tingin sa inyo ni Inday Sara. Hindi siya emotional. Hindi siya emotional. She's actually calm. Hindi ako emotional. Nakita niyo naman ako kung paano ako maging emotional. Hindi pa ako umaabot doon. I'm just stating a fact that really kulang-kulang yung brain cells ng mga taong nagsasalita para sa administration. Yun ang masakit. Oo. Oo nga, anong ha? Ha ka ng ha eh. Totoo nga, yun ang sinasabi ni BP Sara na kulang-kulang. Putan sakit nun. Putya yung bobo. Saklap. Oy, Claire Castro, alam mo yung bobo, kahit papaano, may pag-asa pa yan eh. May dasal pa para maging makaraos ka sa pagiging bobo. Pero yung kulang-kulang, putang ina, mas masakit yun. Mas masakit yun. Grabe ka naman makakulang-kulang. Ano yan? Si Claire Castro, putang ina niya. Abogada yan. Paano naging kulang-kulang? Yan may kulang-kulang ba na abogada? Yun ang masaklap. Tanga na, abogada ka, nag-aaral ka na 10 taon, nag-bar exams ka. Tapos tatawagin ka lang pala bandang huli ng kulang-kulang ka. Anak ng tinapay yan, oh. Oy, Franz Castro, mag-take ka ng vitamins. Yung from A to zinc para walang kulang-kulang. Ayan, sabi ni Inday Sara, kulang-kulang ka daw and she's just stating the fact. Tanga na, paano mo ngayon to i-counter? Follow-up, BP. Diversionary tactics mula ng Indian statement mo na ikaw ang front-runner sa 2028 election at gusto kang pabagsakin ng administration. Oh, of course not. So, let's just say na diversionary tactic ko yung yung presidential elections for 2028. Hypothetically, ganun yon. So, lumipat tayo sa ibang rason kung bakit nila ako atakihin. What they are doing is what is called political scapegoating. Kapag walang nangyayari sa administrasyon mo at walang ginagawa yung principal o yung presidente, ang gagawin nila is magtuturo ng ibang tao. Kapag merong question sa kawalan ng ginagawa ng administrasyon, ang gagawin nila ay magtuturo sa ibang tao para nawawala yung tanong at para nagugulo ang mga tao. That is a classic political scapegoating. Example of which is noong political scapegoating. Kapag ka walang ginagawa ang gobyerno, gumagawa na lang sila ng mga bagay-bagay para makatakas sila doon sa kabalbalan nila. Di ba? Every time na meron sila iskandalo, meron silang ginagawang sino ba pinakasikat sa Pilipinas? Mga Duterte. Para mapagtakpan yung mga kahayupan nila, Duterte gagantihan nila. Dahil nga, wala silang mga kwentang tao eh. Dahil mga bobo ng mga leader, walang programa, 3 taon, ang daming inutang, walang programa, walang proyekto. Ay, paano na yan, hindi ba? So, yan, pinapaliwanag sa inyo ni Inday Sara kung ano yung political scapegoating. Oy, Claire Castro, nakulang-kulang. Makinig ka. was yung tanong
sa blanco sa national budget natin. Mainit na ang tanong, bakit may blanks sa national budget? We are operating on an unconstitutional budget. Anong nangyari? Nagkaroon ng extraordinary rendition kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag na natin doon ang personal scandal ng member ng First Family doon sa United States of America. Anong nangyari? 3 days after, merong nangyari na extraordinary rendition. Grabe yun ha. Totoo ba yun? Yung nangyari dyan sa Amerika? Yung mga taga-LA magpaliwanag nga kayo. Totoo ba yan? Oh, meron daw namatay dyan. Tapos meron daw nung nag-check daw dun sa hotel, punong-puno daw ng mga pulbos. Oh, totoo ba yan? Totoo ba yan? Tingnan nyo nga. Oh, baka ilagay nyo nga sa comment section kung totoo yan. Pagkuha kay dating Pangulong, sa pilitang pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating bayan at dinala siya sa the Netherlands. Noong sumabog ang People's Initiative, yung kagustuhan nila na i-amenda ang konstitusyon para mapahaba yung kanilang mga termino at para burahin ang opisina ng Vice President at lumipat tayo sa parliamentary form of government kung saan Prime Minister lang ang ini-elect at hindi siya by popular vote, by members of parliament only. Anong ginawa nila? Nag-file sila ng impeachment dahil mainit na yung mga tao. Doon nagsimula yung "we are not for sale". So that is political scapegoating. Yung wala kang ginagawa, so magtuturo ka na lang ng ibang tao para makalimutan yung kawalan ng proyekto, kawalan ng... Saklap naman nun. Kapag walang ginagawa yung gobyerno mo, kapag tanga kayo at kulang-kulang, magtuturo ka na lang ng ibang tao. Oh, classic na ugali ng mga Pilipino yan. Oh, classic na ugali ng mga Pilipino yan. Halimbawa, ako, sinabihan ako, "Oy, ikaw, tamad-tamad mo." Ang sagot niyan, bakit si ano? Bakit si ganyan? Bakit si ganun? Ba't ako lang? Bakit si ano? Oh, may mga ganun di ba? Ganyan yung gobyerno pagka sinita mo, putang ina ituturo. Yung mga Duterte kaya. Oh, ayan crime against humanity, dali na sa ICC. Oh, putya yan. Kakahiya. Nagtaki mo, ito ang itsura ng gobyerno natin sa paningin ng bawat Pilipino. Pinakamasakla, pati sa ibang bansa, anak ng tinapay ka Claire Castro, hindi ka nahiya. Kayo mga kapamilya ni Claire Castro, putya, hindi kayo nahiya. Kung sabi nga, may nakausap nga ako dito sa Davao. Sabi niya, kung ate ko yan, tinadyakan ko yan. Oo, anong ha? Kung kahit ako, kung kapatid ko yan, baka sinipa ko yan. Tangina kung ano-ano lumalabas sa bibig, meron pa siyang, ang hindi magmahal sa sariling wika ay masaklap pa sa mabahong isda. Lalong-lalo na siguro yung mga leader na nagsasabi hindi nila mahal ang Pilipinas. Putang ina mo, Claire. Kailan sinabi ng mga Duterte na hindi nila mahal ang Pilipinas? Kaya nga gusto na namin kayong mamatay lahat sa sobrang pagmamahal namin sa Pilipinas Para mawala na yung mga salot sa lipunan Kailan sinabi ng mga Duterte na hindi nila mahal ang Pilipinas para sabihin mong maging maggamoy malansang isda sila? At kailan pa sila hindi nagmahal sa wika? Nagtatagalog naman sila, nag-i-English pa nga sila para maintindihan lang ng mga foreigner. Never naman sila naging chick. Alang nang tinapay ito si Claire Castro, basta na lang siyang may masabi kahit wala ng kwenta. Tangina sinasayang mong pera ng taong bayan pinapasweldo sa'yo. Sigurado ako magkano lang ang sweldo ng isang USEC. Magkano lang sweldo niya? Mga nasa 250,000, 300,000. I believe hindi ako tatanggap ng 300,000 para magmukhang tanga sa harap ng mga Pilipino araw-araw. Mas malaki yung pailalim na binabayad sa ulul na yan. Oh, sigurado ako walang tao na tatanggap ng 300,000 para lang magmukha kang gago. Nag-aral ka ng abogasya tapos magmumukha kang tanga.
Hindi naman siya dati ganyang katanga eh. Yung magpapakalat ka ng fake news para lang meron kang maibalita, maisabi sa press corps. Hindi ka magsasalita ng ganyan kung hindi malaki ang binibigay sa'yo. Kaya sigurado ako, putay na yung under the table nito. Yung mga bonuses na nakukuha nito, puta limpak-limpak yan. Pustahan tayo, sabi ko nga sa inyo, mukha ng repolyo yan eh. Yung mga damit nila, tinan mo mukha sila repolyo. Dalawa sila noong spokesperson ng kongreso. Putang ina, para silang mga lettuce. Ang sarap isawsaw sa samgyupsal eh. Kita mo ang lalaki ng mga damit. Sabi ko nga noong nakaraan, para mga mariposa. Para silang mga guryon, mga saranggola na lilipad. Putang ina, minsan naalala ko, pag nung kumain ako ng repolyo noong nakaraan, naalala ko yung damit nilang dalawa eh. Tayo na parang mga repolyo at saka mga pechay bagyo. Di ba? Ang lalaki ng mga damit. Hindi umuulit ha. Yung isa nga, putang ina eh. Yung taga-congress nga, dating bukbukin ng mukha ngayon. Puta, make-up na. Walang hiya kayo talaga, mga sweetik kayo. Puros pangungurakot lang ginagawa nyo sa Pilipinas, mga hayop. Programa, kung wala ng kaayusan sa ating bansa. So, assuming hindi totoo yung sa presidential election sa 2028, klaro naman sa timeline kung paano nila ginagawa yung pag-atake ng kanilang political opponents para makalimutan ang kanilang mga kabalbalan. Last question na BP. Sinabi ng Malacanang na kung totoo daw ng official business ang mga biyahe mo sa ibang bansa, obligasyon mo daw na magpaliwanag sa bayan kung ano yung... Ayan na naman yung official business eh. Tangina kasi to si Castro, napakaboba talaga eh. Castro, napakatanga mo talaga eh. Ipinaliwanag na nga, dahan-dahan pa nung sinabi, anong hindi mo maintindihan? Putangina, pinaglihi ka ba sa ano? Pinaglihi ka ba sa isda? Putangina, ang bilis mo makalimot. Sinabi na nga ni Inday Sara na hindi nga siya official kasi hindi gumastos ng pera ng taong bayan, pero nagpunta pa rin ako doon, nagtrabaho ako. Ano ba yung trabahong ginawa ko? Hinarap ko yung mga Pilipino at sinagot ko sila sa mga katanungan nila patungkol sa mga nangyayari sa bayan. So hindi siya official business, hindi gumamit ng pera ng gobyerno, pero nagtrabaho ako. Ngayon, kailangan ko bang mag-report sa inyo? Tanga. Ba't ako magre-report sa inyo? Hindi nga official business yun eh. Di ba? Putangin na mo kasi Bongbong Marcos nga, ang dami ng pinuntahang bansa niyan eh. Ang daming pledges na business, kahit isa, walang natupad. Sa 3 taon, punta ko sa ang bansa yan. Hiningan nyo ba ng report? Ha? Nag-report ba sa taong bayang kupal na yan? Minsan nagsasabi lang yan, ang daming investor. Magagaling ang mga Pilipino, ang daming investor. Putangin na, tinan mo, ang daming investor. Wala. naging accomplishment mo dito at kung sino yung nakasama mo sa biyahe at sino-sino rin ang gumastos sa biyahe. Opo, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. 'Di ba? Ay, bobo ka pala eh. Wala ka pala, bobo ka talaga eh. Oo, bobo daw si Franz Castro. Pinaniwanag na, hindi pa naintindihan. Kinakawawa din itong tao na to, no? Franz Castro, kung ako sa'yo, putya yan, lumayas ka na sa Pilipinas. Pagkatapos ng termino ni Bongbong Marcos, lumayas ka na sa Pilipinas, sa ibang bansa ka na matumira, at least doon, hindi alam yung mga kabobohang ginawa mo sa Pilipinas. Pero dito, pag dito ka tumira pa rin, putangin na araw-araw pag nakita kita sa mall, tatawagin kita, ang bobo! Hindi nga official business yung... Kasi... Kailangan ko pa ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain ito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, diba? So, sige. Mahina, kulang-kulang. Pucha, kawawa. Mahina, kulang-kulang, bobo. Lahat na ng adjective. Nagamit natin yung Inday Sara dahil sa katangahan ni Claire Castro. Putangin na. Claire, sabi ko nga sa iyo eh, bago mo ayusin yung itsura mo sa tuwing humaharap ka, ayusin mo yung utak mo. Ang hirap mong kausap. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka at yan yung personal.
Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mong mag-report. Magsabit ng report. Kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan ka simple na kailangan ko pa i-explain. At ito po yung example ko o solid proof na ano ba ibang term ng bobo? Ano yung mas magandang term ng bobo? Mas magandang term ng bobo, Claire Castro, ganun. Bongbong Marcos, ganyan. Oh, House of Representative, ganun. Oh, yun ang term, other term. Idiom. Iba pa. Ano daw? Sa Bisaya, sa gani, ng bugo gani. Bugo. Ay. Pero sa kuan, sa Bisaya slang, unsa ang bugo? Oplok. Oplok, mas matindi yun. Dahil ang tawag ko na sa'yo ngayon, oplok. Oo, BBM oplok. At saka Claire Castro oplok. Mas worse man na sa bobo eh. Yung medyo maganda pakinggan, pero Kasi yung oplok, puta, ibang klase na yun. Kumakain na ng echas yun at saka ng dura ng tao. Kumakain na ng sipon. Sobra naman yung oplok. Grabe ka naman. Ang tanga si Claire pero oplok. Pero parang medyo malinis na oplok. nagsasabi ka pa rin na bobo. Ano? Ha? Slow? Slow kasi. Hindi siya Mantakin mo yung slow, hindi pwede kay Claire Castro yun. Kasi yung slow, maiintindihan mo, matagal nga lang. Puta si Claire Castro, walang naiintindihan eh. Putangin na parang yung utak niya bato. Hindi talaga gumagana. bobo eh, slow. Siya, mahina lang, no? Anong pag-iba? Bobo na lang, no? Diba? Yan yung example ko. Kita nyo, kailangan ko pa mag-explain. Nakatahiya na yung ginagawa nila. Sa totoo lang, as a Filipino, I am truly embarrassed with what is happening in our country, especially coming from the administration. Last two questions, VP. Yes, Ma'am Aimee, please the mic. VP, ano po yung masasabi natin sa ating current government na everybody is worried na po sa nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa, especially may mga OFW po tayo nasa. Ayan, OFW naman. O pakinggan nyo mga kababayan, ano masasabi niya sa mga OFW na mga pinabayaan niya yata ni Bongbong na masabugan ng missile ang mga yan. O pakinggan natin. Iraq at saka sa Iran. But still, they are thinking of politics pa rin po dito sa ating bansa. Nakakalungkot dahil as I said, ganyan, no? Scapegoating yung ginagawa. Delikado na yung buhay ng ating mga kababayan doon sa mga bansa na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Pero somehow wala pa rin tayong nakikita na concrete plans and actions from the administration on how they will process the repatriation of those who want to come home, or how they will give protection to those who want to stay in the Middle East. Yan po yung trabaho ng gobyerno, pero hindi natin nakikita yung urgency sa mga galaw nila pagdating sa seguridad ng ating mga kababayan sa Middle East. At ang nagagawa lang nila ay binabalik nila sa impeachment yung topic, binabalik nila sa political persecution yung topic, binabalik nila sa pagbisita ko sa ating mga Filipino communities sa iba't ibang bansa.
doon lang nila dinidirect yung attention nila at hindi doon sa mga totoong problema natin tulad ng dati ko pang sinasabi 2 taon na pataas ng pataas yung ng pagkain, ang basic necessities. Tumataas din yung nagugutom. Wala tayong food security plan. Plano pa siguro nila na sumali sa kaguluhan pero wala man silang iniisip kung paano nila masecure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. So, anong mas magandang term? Ano ba ang English sa bobo? Sus, kunwari pa kayo wala kayong chat GPT dyan, ha? Kunwari pa kayo lahat na wala kayong chat GPT, ha? Bulayog sa Binisaya ba na siya? Stupid, no? In English. Slow. Unintelligent. Them now that is significant impact ang Israel war sa ato ang economy. Tinuod ka? Yeah, he said. Kanus ana? Niya gisulti noon na niya gisulti niya sa daw. Secretary Mr. Villaseca said the Philippine government opted not to pursue the war on drug cases and let the ICC take over, especially those involving the former president. So is he saying as a justice secretary, anong word ng okay, wait lang, sagutin ko muna. So is he saying as a justice secretary that our courts are not competent to hear? Alam mo, ito yung pinakagago sa lahat, si Boying Rimulya. Oo. Na hindi na daw ipupursue dito sa Pilipinas yung war on drugs ni Pangulong Duterte, pababayaan na lang daw niya sa ICC. Kesyo wala na daw ebidensya, nasunog na daw ebidensya. So, ang sinasabi nila is hindi na sila makakapag-file ng case dito sa Pilipinas. At papabayaan na nila sa ICC. So, makikipag-cooperate na sila sa ICC, dadalhin yung mga testigo ron. Tingnan nyo, ha. Pera ng taong bayan ang gagamitin. May eroplano papunta dun. Pero walang eroplano magpadala ng mga Pilipino galing ng Middle East, pauwi ng Pilipinas, ha. Sinabi ni Claire Castro ng boba na yan na hindi daw siya direkta. This is not directly cooperating with ICC. If it's you're not directly cooperating, so it means you're indirectly cooperating with the ICC. O hindi nakikipag-cooperate pa din kayo, putangin na nyo, anong ka-fake newsan nyo na sinasabi nyo na hindi kayo makikipag-cooperate sa ICC when you are indirectly cooperating sa ICC by means of dalin itong mga tao na to gamit ang pera ng taong bayan, ha? Gamit ang pera ng taong bayan, mga Pilipino din ito, sabi mga testigo Pilipino. Eh yung pinipersecute doon Pilipino din, dati pang presidente. Walang kaso sa Pilipinas. Putang ina, kinasuhan nyo doon. Ibig sabihin, walang nilabag na batas sa Pilipinas. Pilipino din yan dating presidente, mas matimbang pa buhay nito mga putang inang pamilya ng adik na ito. Di ba? Babayaran nyo gamit ang pera ng taong bayan, ito matindi. Ang kakapal ng mga mukha ng mga hayop na mga witnesses na ito, hindi naman sa pag-ano, ayaw daw nila sa witness protection program sa Pilipinas. Oo, ayaw nila sa witness protection sa Pilipinas. Oo nga, ayaw nila. Ibig sabihin, ang gusto nila, mag-witness protection sa ibang bansa. Wow! Oo, sa Europe. Tangina, ayaw nila witness protection sa Pilipinas. Gusto nila sa Europe. Sila magpa-witness protection. Putangina, antindi, Adik ang mga pamilya nito. Putya, gusto nila sosyal. Sa Europe pa sila magtatago. Ayop, lakas. Tindi. Ang inang titigas ng mga mukha nyo. O hindi ba kapwa Pilipino ninyo pinipersecute sa ibang bansa
hindi ibang lahi ang judge, na Pilipino din, tas sasabihin ninyo, makabayan kayo. Para sa bayan niyang ginagawa ninyo. Gago, kung para sa bayan niyang ginagawa ninyo, at gusto nyo talaga ng accountability dito sa Pilipinas. Dito nyo si Pangulong Duterte kasuhan. Dito tayo maglaban-laban. Bakit sa ibang bansa? Kasi, so parang inaamin ni DOJ Secretary na hindi siya epektibo bilang isang DOJ Secretary for 3 years. Walang kwenta ang korte natin. So dapat kung walang kwenta korte natin, lumabas na lahat ng kriminal, lahat ng may mga kaso tapusin na. Wala palang kwenta korte natin eh. Kasi sa ibang bansa pa tayo umaasa eh. Dapat palabasin nyo na si Pastor. Palabasin nyo na si Pastor. Wala naman palang kwenta yung justice system natin eh. O sila Leila de Lima, okay, nakalaya na eh. Talagang walang kwenta justice system. Mantakin mo nakalaya. O palayain na natin lahat ng may mga kaso. Lahat, ilabas na natin ng mga nasa kulungan. Mali ang mga hearing ng mga yan dahil walang kwenta korte natin eh. According mismo dito sa DOJ Secretary na hindi na nila ipopursue dito sa ibang bansa na lang. Yung kaso ng EJK, anak ng tinapay, wala kasi kayong ebidensya talaga. So wala kayong ebidensya dito, paano magkakaroon kayo ng ebidensya doon? Testimonya lang? Testimonya lang? Putang ina yan. Tanga-tanga ninyo, nakakaya tayo sa ibang lahi. Sasabihin nyo, ano mga ebidensya ninyo? Yung testimonya niya, gago, it's not what you can say in the court. It's what you can prove. Kailangan may mapatunayan kayo. Anong patunay ninyo? Lahat naman pala kayo, tinuturo nyo lang itong tao na to, wala kayong ebidensya eh. Paano nyo dito nga sa Pilipinas, hindi nyo ma-file yan dahil alam nyo, hindi magfa-fly. Dahil alam nyo, i-dismiss ng mga prosecutor yan, wala kayong ebidensya. Trial by publicity naman itong ginagawa nyo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.